Thank you, Pastor Ray. May buntag sa tanan. Good morning, everyone. Daghan ko pangutana sa Ginoo gid. Nganong ako'y nagbuta. Why I am here this morning in front of many pastors. But for me, it is the will of God. Romans 8:28, for we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. My life, no? Dikit ko pastor. Pero nganong giapil-apil kong pastor ay diri. So, good morning, Pastor Ray. Salamat sa inyong kinabuhi ni Ma'am Jima, sa Brabas family, sa inyong kaayo namo. Lamat gid kaayo. Hasta pag-atiman niyo sa akong tiguang nga amahan. Nga memoro dinhi. So, salamat gid kaayo. Because tubod mo ni among second province. So, thank you sa tanang pastors nga niya dinhi. Unya tanan nga membro. Kauban na mo sa trip sa cross, mga business people, tanan nga membro sa iglesia dinhi. Salamat gid kayo sa inyong pagampo. Thank you sa inyong prayer. No? So, di man ko pastor, businessman ko. Nya ang akong nahibaroan ra ba, dunay upat kataw dinhi sa kalibutan. Una, ang doktor. Kung masipyat ko no ang doktor, if the doctor feel, sabi nila, kalooban ito ng Diyos. Kasi namatay yung pasyente. Hindi gumaling. So, ang abogado, yung na-feel din siya, na-feel din siya, natalo siya sa kaso, kulong ang bagsak. Di ba? Kung ang pastor masipyat, impyerno ang bagsak. No? But ang businessman kung masipyat, alkansi ang bagsak. So, I hope na manguli taron nga di ta maalkansi. Kay di ra ba pastor ang nagwali? Amen? Pero ingnon ta mo, I tell you na walay negosyante nga gustog alkansi. Now, gusto gyud sa business people, mutubo gyud, na growth. Okay? So, adto na ta sa pulong sa Ginoo. Anya na lang ko magpaila-ila kinsa ko sa samtang magdagan. Philippians chapter 4. Let all stand and get your Bible and open in Philippians chapter 4, verse 15 to 17. If you find the verse, say amen. Ako lang magbasa. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, he sent once and again into my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ang Diyos mag-bless yung pulong. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, I praise your name this morning. Make us worthy, and I, Lord, if there is sin in my life, Lord, forgive me. Renew the blood of the Lord Jesus Christ in my life. Lord, thank you for everything you have done in my life, my family, my church, my pastor, and also the ministry nga gi-entrust here in Pigkarangan Bible Baptist Church with Pastor Ray, so Brabas family, Ma'am Jima, GR, and Am, and Rendell, and all the members here nga imong gigamit, Ginoo Lord, aron magpadayon kining buluhaton dinhi. Lord, I pray, taliwala o Diyos sa mga pastors who are here,
Give me, Lord, wisdom, knowledge from your word. That can I deliver your message easily. Speak your people. Use me, Lord. I pray, Ginoo, nga si Kristo may makita sa among kinabuhi. In Jesus' name I pray. Amen. Please down. So, ako dahil si Brother Rene Amores, na-save ko sa ministry ni Pastor Rameses Taungob. Taga northern part of Cebu, San Remigio. So akong papa dito na pag ikaduha niya nga naminyo siya, nabiyudo siya naminyo. Dinhinan siya na nimuyo na inaami gaming property dinhi. So nag-farm gyapon siya. So gracias sa Ginoo, save ko dito 1986 sa akong Christian life. Salamat ko, dihay time nga invite ko Bible study. Wa ko moadto sa Bible study, gumikan sa Bible study. But one of my friend, he said, moadto ta sa Bible study because after the Bible study, there's eating of bread. So, pumunta ako sa Bible study, hindi sa Bible study, dahil may pagkain. So, malaking bagay. So, 1986 na save ko. So, produkto ko sa mission. Amen? Ang send out niya sa Sangad San Fernando, Pastor Gis Inad. Send out ni Pastor Gis Inad, Pastor Gis Salva, which is Pastor Kent na karon. So, thank you sa tanan nga nagpray namo. Thank you sa akong kinabuhi sad sa Ginoo nagigamit ini nga kabuntagon karon. So, wag ko magdahom nga ako'y magdala karon sa inyo karon nini. Wala sa akong plano nga magwali. Wala sa akong plano na maging speaker like this event. A lot of people, because I am an ordinary person saved by grace. 1986, kung 16 years old here, young people, ayaw og buwag sa simbahan. Kay produkto ko sa 1986. During that time, akong papa farming lang. Fisherman. Ibuhi mi niya sa farming and fishing. Nagpa-eskwela siya. Dili mi tagas og grado. Mangutana mo kung sa akong grado, pangutana na si papa na ko kay moingon na siya. Ay nalang kog pangutana kung sa akong grado kay kini akong antyohos dako ni grado. Pero ang tao ay grado. Amen? But ang among gihimo, balance ang tulo. Church, family, and work. And then, church, family, business. So, sa akong kinabuhi, wala pug ko mangandoy magnegosyante. But, 1996, gitagaan ko sa Ginoo og ka-partner nga himuon kong negosyante. Dito nako nakita nga naday ko'y gasa sa pagnegosyo. Amen? Ang among gihimo, mao ra gyud ampo sa Ginoo. Og about poverty, Pilipino, wala tay pera ang Pilipino. Na-try na ko dati bago pa mingminyo, bagong kasal, paghubo ng pantalon kasama ang underwear. Kasi wala na yung garter. Kahit walang pambili, Pastor. Oo. But God is good. All the time. Padayon lang. Padayon lang. Keep going. Keep serving the Lord. Keep faithfulness. Nakita ta sa Ginoo asa tay butang. Amen? Ayaw buwag sa Bible. Study the Bible. Attend og mga Bible study, attend og soul winning. Give your life to the Lord. God will use you in the ministry. Ning taknas kabuntagon this morning, allow to share to you the message continuing the product in mission. Pagpatuloy
sa produkto sa mission. The main product in mission is not money. The main product of mission is not buildings. The main product of missions is not personal achievements. Personal properties is not the main product, but it is people transformed by God, living by His Word for the glory of our Savior, Jesus Christ. Speak about soul. Amen? In Revelation chapter 7, so open our Bible, 9 and 10. After this I beheld and lo a great multitudes, which no man could number, of all nations and kindreds, and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. And verse 10, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and to the Lamb. And verse 11, and all the angels stood around about the throne, about the elders and four beasts, and fell before the throne of the faces and worship God. Amen? These are the people na mga luwas. These are the people who saved. Daghan ang mga tao masave. Basta daghan ang mga anak sa Ginoo magpagamit sa Panginoon. Amen? Mission is planting a seed to the gospel. Water with prayer. Motivated with love of God. Fertilized with sacrifice. A true Christian need to plant a seed. Kung totoo kang ligtas, kailangan kang magtanim ng seed, which is the Word of God. In 1 Corinthians 3 to 6 and 7, the Bible said, 6 and 7, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Amen? So that's Bible. So makikita natin na ang pagplant, ang nagplant ng seed, iba. Iba yung nag-watered, but ang Panginoon ang nagligtas. Amen? So, ating makikita na dito sinasabi sa Bible na pwede akong gamitin na magtanim ng seed, pumunta siya sa ibang lugar, tapos na-save, doon siya nag-serve sa Panginoon. Kasi God saved him. Amen? So every one of us, pwede gamitin ng Panginoon kung ikaw ligtas. A farmer, his goal is not just to plant a seed, but to reap harvest. Amen? If we continue to plant the seeds, which is the Word of God, we see the product. Souls are saved, and it changes life, and their lives bearing fruit for Christ. Amen? John 4:36 and 37. Sabi dito sa Bible, and he that reapeth receiveth wages, and gathered fruit into the life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying, true, one soweth, and another reapeth. Amen? So dili talaga natin maano ng ang pagkilos ng Panginoon na dito sa pagpigkarangan siya natiniman ng seed, but doon sa Cebu siya ginagamit ng Panginoon. Or dito siya na-save, dito siya na-member, but ang plano ng Panginoon dalhin siya sa ibang lugar like missionary.
Amen? Ang purpose, magtanim lang ng talaga ng seed. Kung makikita natin dito, here in the Bible, in Philippians, dito binanggit ni Paul ang isang church na Philippi na nagpasalamat siya ng Panginoon na mayroong church sa Philippians na concerning sila about giving and receiving. Kasi in the start of the gospel in Macedonia, walay church, bisan sa Thessalonica, din doon si Pablo, walang church nagbibigay ng iba kundi ang Philippians. But Apostle Paul said, the Bible tells to us, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Business people, yung pag-invest natin sa Panginoon, walang sayang. Walay lugi. Amen? Ay kahadlok, ang among kwarta, gikain man sa pastor. Unsa man di, kinsa man di lang mo kain. Siyempre ang pastor kasi nasa church. Amen? Ako, mas happy akong magbigay. Kasi nung unbeliever pa kami, ang laki ng gastos. Kasi yung pare doon sa amin, special nga misa, 1,500. Regular nga misa, 700. Ang laking gastos niyan. Tapos kung araw-araw ka 1,500, kukumputin mo isang buwan. Di ba? Tapos may piyesta pa, mangungutang ka pa, ipakain sa ibang tao, para sabihin mayroon kang ikagastos. Diba? Ang laki ng gastos. Bisyo pa, di ba? Lugi. But dito kung mag-invest tayo sa church, walang lugi. Like the church in Philippians. Philippians, kung tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 8, binanggit dito ng Panginoon, now moreover brethren, chapter 1, moreover brethren, we do you wait for the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in the great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded into the riches of their liberality. So kung tingnan natin, hindi hadlang ang kahirapan na hindi tayo makabigay sa misyon. Kasi mayroong example sa Bible. Kung tingnan natin ito, kasama dito ang Church of Philippians, ang sinasabi sa Bible, itong Macedonian churches. Deep in poverty. Yung nagsabi ang Panginoon deep in poverty, yung economy in the whole Europe during that time. Amen? Grabe nila ka hirap. Amen? They're deep poverty. But in Philippians, tingnan ninyo, in Acts chapter 16, nagsabi ang Bible, mayroong business people ditong niligtas ng Panginoon upang gamitin sa ministry. In Acts chapter 16 verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple, the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended in the things which were spoken of Paul, and when she was baptized and her household, she besought us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there, and she constrains us. Dito makikita natin ng Biblia na sa Philippi, mayroon palang mga business people. Kung sa panahon nila, itong mga seller of purple, siguro sa panahon natin, pwede natin ikumpara sa, sabi ni Pastor Ray, boss ka talaga, boss. Kasi palagi ako niyang
tinatingnan na nagsusuot ng bus. Pastor Ray, may inchik nagbigay sa akin. December, 12 piraso. Kasi supplier ko. Amen? So palagi akong nagsusuot ng bus na brand. Mahal yun. Pero itong fine linen, mayroon akong kaibigan, negosyante, 500,000 ang amount. Pulo lang alone ang fine linen. So, ito masasabi ko na in Philippians at saka nagsasabi ang Bible na in Macedonian churches, they are deep in poverty. I-evaluate na ako na sa buong mundo ngayon, tayong Pilipinas, hindi tayo maraming pera. Amen? Siguro number 3 tayo. But masarap pakinggan na yung Luzon, Visayas, and Mindanao nagtulungan for the cost of the gospel. Amen? We are the modern Macedonian. Amen? Wala tayong pera. Amen? But nagtulungan tayo para sa misyon. Praise the Lord of that. Amen? Kasi kahit 150, mayroon akong narinig support from missionary. Walang pera ang Pilipinas. From Luzon to Mindanao, maganda ang report na pakinggan natin doon sa Katipunan, Pastor. Naging top ang Mindanao in terms of giving missions. Muna, ang Cebu, nadaot mi, kay usami sa sikat sa flood control. Siguro, ang pera doon, kayo na. But, ang ibig ko sabihin, ang importante, makasama tayo to support the missionaries. Dito sinasabi si Paul, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ano tong bunga na desire ng Panginoon sa bawat sa atin? I believe every Christian, kailangan may madala tayong unbeliever sa harapan ng Panginoon. Amen? So, continuing the product in mission, number 1, we need prayer. Hindi tayo pwede makapatuloy sa gawain ng Panginoon kung walang panalangin. In Matthew 9:37 and 38, then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. By prayer, God can open hearts, minds, and opportunities that man's strategy cannot. Amen? Balik ko na ako. Ang prayer, God can open hearts. Amen? Ang Panginoon talaga ang hihipo sa puso ng bawat Kristiyano. Kahit anong dami ng pera mo, kung hindi yan hipuin ng Panginoon to support the missionaries, hindi ka talaga mag-support. But kung mayroong pastor na manalangin sa mga membro niya, maraming nagugulat dito sa Pigkarangan. Kasi isa ito sa tinitingnan nila nagsusuporta ng missionaries. Amen? Yung nagkausap kami ni Pastor Ray, nagsama kami sa cross, wala naman siyang ibang strategy. Obedience lang from the command of the Word of God. Faithfulness sa Panginoon. Hindi siya namimili ng tao na binibigyan. Basta may puso sa misyon.
Amen? Pwede naman tayo mangopya, di ba? Kasi, noon kami, nag-aral kami, wala pang gamit sa utak. 100 na. Kasi yung katabi namin, valedictorian, huwag mong tabunan dyan, kukopya ako. Oh, mata lang yung ginagamit. 100 na. Wala pang utak. Amen? Pwede tayong mangopya, amen? And lesson from the Word of God. And we need prayer if we continue to see the product in mission. Amen? Sinasabi dito, in Colossians 4:2 and 3, may sinasabi ang Bible, sinasabi dito, continue in prayer, what's in the same with thanksgiving. Amen? Dapat continue in prayer ang mga Christian. Well, all praying also for us that God would open into us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Si Paul dito, mayroon siyang bonds. Kanya-kanya natin dito, mayroon bonds. Ang pinakasakit, maraming sakit sa Pilipino, ang pagkatigas ulo. Amen? Maging example, papa ko, kung huwag ka talagang papasok doon, delikado na lugar yan. Tapos, kung maano ka, makidnap ka. Di magtawag yung siyempre nagkidnap, si Rene, papa mo, tubusin mo ng 500,000. Biniro ko, sagutin ko, Sir, dagdagan ko na lang 200. Huwag mo nang ibalik. Bakit? Ang tigas ng ulo eh. Marami tayong bonds in life, amen? Minsan, mayroon tayong cancer sa bulsa. Bonds din yan. But all of this, kung mayroong manalangin, God can open a door of miracle. Bawat isa sa atin. Amen? Importante na mayroong prayer. Amen? So, may sinasabi sila, prayer is good, but we need cash. In mission. Sino yung pwedeng pagipakinggan o gipabati-bati? Walang iba. Siyempre, kitang mga business people. Sino pa man. Amen? Dapat tayong business people, nilagay tayo sa Panginoon sa church, kanya-kanya tayong gift, kanya-kanya tayong sukat. Sabi ni Pastor Ray, may 5 million kaya. Mali yung kalkyo ni Pastor Ray. Siya yun. Hindi ako. Amen? But ibig ko sabihin, maliit ka man or malaki, importante, mayroon kang share sa mission. Amen? So prayer, una, we need prayer in continuing the product in mission. Number 2, we need preacher in continuing the product in mission. Anong kailangan una? Prayer. Pangalawa, preacher. Amen? In Romans chapter 10 verse 14, sinasabi sa Bible, and how shall we call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him on whom they have not heard? How shall they heard without a preacher? Amen? Hindi lang si pastor ang magwali. But every Christian, every saved people, kung ikaw ligtas, pwede kang mag-preach sa gospel. Amen? Sa bahay, mayroon ka ning mag-preach, way outline.
O, alam na nila yun. Amen? Mayroong mag-preach sa bahay, walang outline. Oo, correct daw. Alam na nila yon. Tapos yung mga single, sino yon? Amen? Okay? So kailangan talaga ng preacher. Kasi sinasabi sa Bible, how they can hear without a preacher. Amen? So a preacher, number one, must be saved. Pwede kang maka-preach kahit hindi saved. But iba ang impact kung ligtas ka talaga. Amen? Because there is somebody nag-pray, tapos ikaw nag-preach, mayroon talagang kaluluwang maliligtas. Amen? And 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sinasabi sa Bible, 1 Corinthians 2 and verse 14, anong sinasabi sa Bible? But that the natural man receiveth not the things of Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because the spiritually discern. So, iba talaga kung isang ligtas ang mag-preach sa gospel. Isipin mo, saan ka makakita ng tourist guide? Naniwala ka sa kanya, pero hindi pala niya alam yung lugar. Amen? Sinasabi, yun pala. Kasi sa kabila, nag-offer siya ng 5,000 ang trip niya. Dito, 1,000 lang. Di ba? So nadali ka. Doon ka naniwala sa 1,000 kasi mas mura. Ang tourist guide pala, hindi niya alam ang lugar. Amen? But ibig ko sabihin, kung ikaw talagang ligtas, mas madili ipaliwanag na ikaw ligtas na. Amen? Mayroon tayong Bible. Mayroon tayong ipakita ng mga bersikulo. Amen? A preacher must be saved. Ang isa pa dito, a preacher must be, willing to serve. May mga preacher na ngayon na hindi willing. Amen? Hindi tayo magtingin sa pera. Magtingin tayo sa Panginoon. Kasi yung pera, ang tinitingnan mo, isang tao lang yan. But yung taong hindi makikita na sa taas, kaya magbigay ng maraming pera. Amen? Ako, alam ko bang negosyo? Hindi. Ang alam ko, kain lang. But when God called me na maging negosyante ka, yung 300,000 in 3 years, naging 2.8 million. Doon ko nakikita, Lord, thank you sa wisdom. Lord, thank you na mayroon para kang ability or gift na bigay sa akin upang ako ay magnegosyo. Starting 1999, nagnegosyo na ako. Dumating ang negosyo sa amin na medyo problema. Mayroong bans. Ang ginawa namin, nag-pray. We post people to the church galing sa company. Nag-start lang kami 1999, 2 tao, 3 tao. But ngayon, ang Panginoon nag-bless. 130 plus na. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang pinakamaganda, 70 plus of them baptized member. Hindi ko magkuha ng manager kung hindi ligtas. Hindi ko magkuha ng manager na hindi mag-involve sa church. Mayroon kaming daily devotion. We sacrifice 20 minutes.
inside the store, inside the office. Ang pinakamaganda, kung mga tao natin, turuan natin ng salita ng Diyos, hindi mabigat ang pag-manage. Because nag-serve sila, hindi sa tao. Kundi nag-serve sila dahil sa Panginoon. Alam nila, mayroon ako dyan, manager, GR, stand. Oo, si GR. Manager ko yan, thank you dong. Assign siya sa Clarin. Ang buhay niya, alam nyo, tagakuha na ng honeybee. But may potential siya na trainee namin. Kasi sinabi namin, post ka lang sa church, study the Bible, learn sa mga advices, seminars, andoon natuto. Binigay ko siya na manager, isang leader. Pero galing sa ordinary people. Amen? Kahit anong bright ka pa, kung hindi mo ibigay sa Panginoon, wala mangyayari sa buhay mo. Amen? But ako mismo makasabi, iba ang Panginoon pag kumilos. Amen? A preacher must be saved. A preacher must be willing to serve. A preacher must be sent out by the church. Amen? Okay, number 1, we need prayer. We need preacher. Number 3, we need power of God in continuing the product of mission. Kailangan natin ang power ng Panginoon upang tayo'y makapadayon, makakontinue sa gawain ng Panginoon para mayroong bunga ang isang Kristiyano. Amen? In Philippians chapter 4 verse 13, sinasabi dito sa Bible, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Hindi inamin ni Paul na abogado siya. Hindi niya inamin na kaya niya. But inamin niya, mayroon siyang Jesus Christ sa kanyang puso. Amen? God is the source of all what we need. Through His power, God doesn't send us into His mission an empty hand. He give His power. Pagpunta natin sa mission field, nang ako'y magnegosyo, talagang wala. But mayroon akong Panginoon. Amen? Siguro maraming mga missionary na karelate nito, na pumunta sila sa Panginoon, walang-wala talaga. But doon na nila nakikita ang power ng Panginoon sa area. Amen? In Acts chapter 1 verse 8, but you receive power after the Holy Ghost is come upon you, not worldly power, not Satan power, but it is the power of God. Amen? In Ephesians 1:13, after you are saved, you are sealed with the Holy Ghost of promise. In times of our sickness, God gave us sufficient power. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will rather glory in my infirmities, that the power of God may rest upon me. Amen? Doon natin magkikita ang power ng Panginoon, supisente talaga kung ika'y nasakit. Amen? Nung una, pag tayo makasakit, pupunta man tayo sa mga quack doktor. But Christian, dapat hindi na tayo magpunta sa quack doktor, ha? Amen? Kailangan marunong tayo mag-kneel o mag-bow sa atong knee. Mag-praise sa Panginoon. Kasi kaya ng Panginoon ang sufficiency na power. Amen? Sinasabi dito, in our skills, sa ating mga kaalaman, kaya ng Panginoon yan. Amen? Kaya ng Panginoon yung skills natin.
Kung ang grado mo sa school, 70, pag nasa ka pa sa Panginoon, gawin ng Panginoon 100%. Amen? It depends kung ibigay mo yung puso mo sa Kanya. Amen? Because God is powerful. Amen? In 2 Timothy chapter 1 verse 7, sinasabi dito, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and love and sound mind. Amen? Isipin mo, mayroon tayong sound mind. Sinasabi pa sa Bible, mayroon tayong mind of Christ. Amen? Kahit yung grado ko sa school, atsa ba, number 7, nakapula. Amen? Kung mag-faithful lang tayo sa Panginoon, there's miracle because God is powerful. Amen? Hindi tinitingnan ng Panginoon malaking grado, maliit na grado, walang grado. Importante ang puso. Amen? Tinitingnan ang Panginoon yung puso natin. Okay? In our skills, in our, in our speaking, God give power to speak the truth. And 1 Corinthians 2:4, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but of demonstrations of the Spirit and of power. Verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Yung nagsasalita ako dito, kung yung salita lang akin na pakinggan nyo, walang kabuluhan yun. Amen? Walang purpose. But when God move His power, kaya kang pasukin ng salita ng Diyos. Amen? Yun ang Bible. Number 1, ano yun? Prayer, preacher, power, and the last. Last na. Amen? Pwede na sa loob ang sapatos. We need personal participation in continuing the product of mission. May istorya, membro sa Baptist, sabi niya, Brad, ug unsay meeting dito sa conference, okay lang ako, okay. Kasi mag-harvest pa ako sa corn ko. Di, dumaan yung mga brother, mga men of the church, meeting na. Pagbalik, Brad, kumusta ang meeting? Sabi niya, nagkaisa kami, sabi ni pastor, ang kulang isang baboy para litson sa conference. Nagsabi yung kapatid natin na kung ano sa meeting, okay nang okay ako. So kami na yung baboy mo ang gagamitin litson sa conference. Sabi niya, binuang mo na, Brad. Muna, importante ging personal participation. Aron di madisgrasya ang baboy. Amen? Patay yung biik mo. Kailangan talagang personal. Amen? Kasi ang reward, personal. Amen? Hindi naman pwede na ang reward ni Brother Edwin ibigay sa anak. Amen? Personal talaga yung mag-serve sa Panginoon. Kasi personal tayong binigyan ng kaligtasan. Amen? Dapat, kung missionary ta, kailangan personal gitang mo adto. Amen? Dili pwedeng magsilitag kamulay adto, nya missionary ka. Amen? Okay? Personal participation. Romans chapter 12
Verse 4 and 6, in the church, everyone has a role. For as we have many members in one body, and members have not same office. Verse 5, so where being many are one body in Christ, and every members of one another. Verse 6, having the gifts differing according to the grace that given into us, whether prophecy, let us prophecy according the proportion of faith. Amen? So makita natin dito, yung personal participation, ang illustration kung ginagamit dito, the life of Barnabas. And Acts chapter 4 verse 37, sinasabi sa Bible, 4:37, sabi ng Bible, anong sinasabi dito sa Bible? Having land, sold it and brought the money and laid at the apostles' feet. Verse 36, para malinaw sa lahat, and Joseph, who by apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and the country of Cyprus. So mayroon siyang lupa kasi during that time, ang mga nag-meeting ba? Ang church na dapat suportahan yung church through giving. Anong giving niya? Sacrifice giving. Amen? Pero mayroon din ako nakita dito na hindi tumupad si Ananias at saka si Sapphira. So kung unsay sabot gani ni pastor, suportahan ang mission, mo support na lang ta. Amen? Basin kanang imong kwarta, wa na diha. Okay lang ang kwarta makuha ug ang kinabuhi like ni Ananias o Sapphira. Amen? Sacrifice giving ang ginawa ni Ananias. In service, Ananias became a supporter to a new converts. 9:27, sinasabi sa Bible. 9:27, sinasabi dito, but Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto him how he had seen the Lord in the way that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Ano to? Si Paul during that time, takot ang mga tao sa kanya. Kasi mamatay tao. But ligtas na siya. Sino yung sa kanya, nag-support? Si Barnabas. Personal talaga niya, dinala si Paul doon sa church. Na ito, ligtas na to. Nakita ko siya, nagwali, mahitungod sa kaluwasan. Amen? Nga naman, kailangan talagang matag-usan nato mo suporta sa ministry sa simbahan. Amen? And soul winning. Gracias sa Ginoo, mga tao na mo, bisag mo inom, wala ko masuko. Basta inig pangutanan ako, luwas ba ka? Luwas, sir. Oy, luwas, good, luwas. Kung ba sige kay Ray luwas, magdagbino. Slangit. Amen? Wala na ko natagda. Kaya nga naman, importante, gihimo na ko ang akong bahin to share the gospel. Amen? Business people, natay mga tao, dapat makita tang example, sod sa balay. Lipay ko, katong nanganta dinhi, produkto to sa pagampo. Nakita nila ilang papa, giyon sa na paghago pa dong sa church. Bisan pas gagmay pa sila, wala pa may kwarta. Alsahon ni ma'am, adto na isilisi sa simbahan. Adto na ilisig lampin pa man to, hangtod diaper na. Amen? But karon akong nakita nga ang Diyos di ka mao mangutang. Amen? Padayon na ta. Impan ni Pastor Ray, hapit na mabalik ang Ginoo. Amen? He give, dili lang soul winning. And number 4, he give John Mark second time. Barnabas has forgiving spirit. Amen? Acts 15. Maganda ang puso ni Barnabas sa church eh. Amen? Son of consolation, taga-konsolasyon si Barnabas. Na akong pastor. Amen? And Barnabas determined to take with him John,
whose surname was Mark. But Paul thought not good to take him with him, who departed from them for Pamphylia, and he went not with them to the work, and contention was so sharp. Grabe, no? Ang baptist na giday away sa? Amen? Pero nag-uli. Mag-away ganita, kinahanglang mag-uli gyud. Sa balay, ako ng pirming gi-apply. Kaming mga bana, mupalit lang mig kalinaw. Munang naiaway sa balay, labig hapon na, peace on earth. Amen? So doon nag-iuli. The contention is sharp between them, that they departed asunder from one to another. And so Barnabas took Mark and sailed into Cyprus. Unsay buot nako pasabot? Si Barnabas, mayroon siyang personal participation about mission. Hindi lang siya nag-support sa money, encourager pa siya, doon na pa siya ay forgiving spirit. Amen? Kinahanglano ni nako. Kaya nga naman, akong mga tao gahig ulo. Amen? Kani sila, kapilaghan ni naman si Piat. Nya kay na may 70 times 7, 490. No? Amen? Unya kay kita, kausa lang mo si Piat, ay nagsimba rin. Ayaw. Amen? Kinahanglan mag-uli ta. Matag church lahi-lahi tag pagpadagan. But gamay nga si Piat, himuon lang na nimong sayop, ikaw mo na'y taytok, taya sa imong utok. Kinahanglan hugasan. Amen? Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Okay. Amen? Bato-bato sa langit, dilito ako, nagbasa ako sa akong outline. Conclusion, story about a factory. Kanang sakyanan? Ang sakyanan lahi-lahi na og sa department na nag-welding, nag-wiring, na nag-assemble sa chassis, napoy nag-assemble sa makina. Amen? But usa lang ana nilib sa post ang in charge, the whole line slow down and stop. Amen? The production stop. The product of mission is soul saved. Live, change, serving the Lord, glorified God. To continue the product in mission, we need prayer. We need power. We need preacher. We need personal participation. Isa lang ani mapaltos, pwedeng walay production. Amen? But kung ikaw mo appeal, ari lang ko sa kuan brad, diri. Okay lang, basta maka-appeal. Ay, kanang pasuri, 10 million, okay man na, okay na, yaha man na. Amen? Pero angay ta malipay, di ta magsuya-suya. Amen? Kay siya may panalanginan. Pero mo appeal ka, malabuan pa na ni mo pastori, pero di pa karon. Amen? Paninguha lang, nga di ka abtan pagbalik sa Ginoo. Maka-appeal. Amen? The challenge, make your heart in supporting missionaries. Be a prayer warrior. Be a faithful messenger. Keep on spirit-filled worker and always available servant. Let us go, give, and pray to continue the product of mission. To God be the glory. Heavenly Father, Lord, thank you, Amahan, sa imong pulong. Bless ka to, Amahan, nga muli kami, nga di may lugi, makadala sa imong pulong. In Jesus' name I pray. Amen.